ito ang ating resistance. Hello, good evening guys. So welcome sa ating another webinar about OKX trading bot. So pag-uusapan natin. So this video will be a tutorial. Pakita lang natin ng live and then siguro magkakaroon na rin tayo ng update kung magkano ba ang kinita ng isang trading bot. Meron tayong dalawang pag-uusapan ngayon na trading bot ng OKX. So first of all, make sure lang na naka-register na kayo under ng Asasi Crypto Forex Community na link dahil magkakaroon tayo ng GC na dedicated yon para sa pag-assist no sa mga OKX natin. Then we will invite one of our manager din sa OKX para matulungan tayo kung talagang meron tayong need natin ng customer support. So, make sure lang na naka-register kayo, guys. So, actually, napakaraming trading bot ngayon ng OKX na malaki yung kinikita actually nung iba. Ngayon, gusto lang natin pakita rin kung ano yung mangyayari no, sa ating OKX na gagawin. So, first of all, make sure lang, syempre, naka-register na kayo dito sa ating account no, ng OKX. Pagkatapos nun, make sure lang din na meron na tayong funds. At pagka ganyan guys, kailangan ilipat nyo from funding noon, nasa trading yung inyong account. Ngayon sa akin, napapapunta sa earn, nasa grow. Nagmamatic siya, so pwede nyong i-turn off yun. Ita-turn off nyo yan. Napapunta siya sa, alam ko, dito sa Grow sa may earnings. Yung USDT ko. Ayan, no. Pumunta yung 1.5 na naman. So, status niyan, earning, tanggalin natin. I-redeem lang natin. Kasi hindi natin pagka yan ay nasa earning, hindi mo yan magagamit sa ating, ayan, redemption. So, make sure lang may 400. Ito yung RON natin nakalagay na sa Grow. So, earning yan. Isa rin yan, no, na parang meron kang maliit na kinikita na 1% annual price revenue na tinatawag. Pero hindi yan ang topic natin ngayon. So, make sure lang kapag yung USDT nyo na gagamitin ay nasa trading dapat. Okay? Kasi mamaya gagamitin na natin. So, pag-uusapan natin tong trading bot mismo. So, once you go to trade, dito sa trading bot, pagka kinlik nyo yan, makikita nyo na meron tayong iba't ibang klase ng trading bot. Spot grid, futures grid, leverage na trading yan. Futures na dollar cost averaging na may martingale, and then smart arbitrage. Pero ngayon, pag-usapan lang natin yung madalas kong ginagamit noon yung futures grid and then yung smart arbitrage. Ito yung isa sa mga bago ng OKX. Kung makikita nyo, marami na ang kumita dito sa bot na to. And then, meron tayong mga smart picks, hindi natin yan, smart arbitrage bot. Halimbawa, sa Solana, pwede kang mag-create. Makikita mo naman yung annual price range o price revenue na tinatawag dyan no, sa ating dito, sa ating trading bot ng OKX. So, nakakasunod ba lahat? Can you type 1 yung mga umattend ng webinar? Bagaman biglaan to, gusto ko kasi maganda, merong live na nagtatanong. Nakakasunod ba lahat? Can you type 1? Okay, Sir Mike, thank you po. No? So, yan. Kung may tanong kayo, pwede nyo, yan. Sir Juan, thank you. Oh. First name sana nyo, hindi Juan, Okay. Yan, sign up lang po kayo. Andito yung ating ano. Then gagawa tayo ng GC. Pag-uusapan natin yan later on. Okay. Now, pag-usapan natin muna itong una, yung futures grid. Sino na dito nagpa-futures dati? Meron na, nag-futures dito sa atin.
mag-type lang ng yes. Ma'am Maris, nakapag-futures na ba kayo? Actually, kasi maraming kung hindi ka, kung newbie ka, hindi ko sinasuggest yung manual na futures, no? Pero pagdating kasi dito sa sa futures grid, ito yung paliwanag dito, no? Futures grid trading on OKX in a strategy that automates buying and selling ng futures contract. So normally yan, tina-trade yan na may mga leverage. Ngayon, ang maganda dito, meron kang predefined na price level na specific range, dun ka magte-take advantage para mag-buy or sell order doon sa fluctuation ng market. Ngayon, halimbawa, ganito, ayan ang example dyan. How futures grid trading works, no? Trading bot works. So, meron kang price range. Just for example, ang Bitcoin price ngayon ay 30. Ngayon, may range ka between 28 and 32. Magkakaroon ka ngayon ng grid, diyan siya magba-buy or sell. Yung grid na yan, parang ni-layer niya. Divided into 10. Yan. So, halimbawa, nag-set ka ng 10 lang yung grid between sa 32, ito yung upper limit mo. Kasi may range ka, no, ng price. Then, ang lower limit mo hanggang 28. So, each grid, pwedeng mag-buy or sell order ang bot. Matik yan. Kaya iiwanan mo yan, isa-set mo lang, yun ang kagandahan kasi ng trading bot. Meron siya. So, the bot ensure that every time the price move between grid level, magge-generate siya ng profit. So, maganda rin yung ganyang klase ng galaw ng bot. So, teka lang tanggalin lang ko tong yan. So, pwede siyang magbigay sa inyo ng trade, no? Itong mismong bot natin. So, magbigay pa tayo ng isang example. Ito yung nakamaganda. Halimbawa, ito na yung isa. I-ano ko lang, I-type lang natin dito yung isang example. Okay? So, ito na. May price range tayo. 28,000 yung pinakamababa. Kunyari, nasa 30 lang ngayon ang Bitcoin. Tapos 32, tapos nilagay mong number of grid 4. So magkakaroon siya between 28 sa 32 ng 4. Ngayon, halimbawa, pumalo siya sa 29, magbabay yan. Pumalo siya sa 31, magsesell yan. Kaya, to be honest, minsan, ito yung sinasuggest ko sa iba, bago ka gumalaw ng bot, at least meron kang basic trading, no? Analysis, technical analysis, kahit simple lang, hindi mo kailangan ng masalimuot. Then, tsaka ka gumalaw. Kasi at least tama ang galaw ng range mo dito eh. Like for example, ngayon, puntahan natin talaga ang Bitcoin. Yung range yung tinitignan. So yung swing low saka swing high lang niya, tapos pinakamaganda niyan, kuhanin natin yung yung ayan, Bitcoin tayo. Okay? Kuhanin natin yung 1 day. Kung mapapansin nyo, kahit support and resistance ka dyan, ayan, dito sa 91, and then, ito ang range niya para sa akin. Pwedeng ito, kung ito yung pinaka-recent high na nakikita nyo. So, between 102, between 92, dyan ka magbibigay ng futures grid mo. Maglalagay ng pinaka-upper tsaka lower limit mo. So, ganyan yung diskarte niyan. At least, meron kang technical analysis. Hindi pwedeng matik, lagay ako kaagad. Wala. Hindi pwedeng ganon. Tandaan nyo, bot still a bot. Meron pa rin yan. Mas maganda, meron ka pa rin. Kahit noon, yung mga nakikita na mga automatiko, meron bago ko mag-long yan. Pero ang maganda dito, syempre, sa futures grid, lagi ka lang neutral muna. Sa neutral ka, siya magde-decide kung magbabay siya o maglo-long o magsesell. Okay, so
Klaro yan, ganun yung ating ano no futures na tinatawag grid. Ngayon, ito naman anuhin lang natin yung mga importanteng bagay na dito sa futures grid natin. Okay, pwede na natin tanggalin 'to. Okay. Yung isa pa na dapat natin tandaan, no? Futures trading allows the use of leverage to amplify potential profit. However, it also increases risk. Kasi once na tinaasan mo ang leverage, binibigyan ka kasi ng collateral ng broker, ng OKX. Once na tinaasan mo yung leverage, guys, mas risky, mas numinipis yung iyong tinatawag na stop loss. Kung ang stop loss mo na, kunyari lang ang talo mo ay $10 sa stop loss dahil ang leverage mo ay maliit lang, kung tinaas mo yan ng 50, kunyari, nasa 10 lang ang leverage mo, ang stop loss mo, makapal. Let's say, yung $10 na loss, kunyari, 25,000 dollars na Bitcoin, kung nasa 30. Kunyari lang example lang, pinapakita ko makapal. Pero habang tinataas mo yung leverage mo, maganda nga yung gain mo kapag ikaw ay tumatama sa technical analysis mo. Pero pagka nagkakamali ka, numinipis yung stop loss mo. Mas risky yun, which hindi sa mga newbie, hindi ko sinasuggest talaga yung leverage trading nang hindi ka pa nag-aaral nitong futures trade. Pero with the help of the bot, ito nga, pwede nating tulungan. And i-guide ko naman kayo. At the same time, wag ka munang magmalaking trade dito guys kung medyo ano ka pa. Pwede ka sa spot grid. Mas simple lang ang spot grid which i-discuss natin yun later on. Kasi mas gusto ko futures grid personally dahil nagtita nga ako, technical analysis. Mas gusto ko makapitalize yung galaw ng bot. Now, futures grid trading works best in market with significant price fluctuation as it thrives on price movement. The bot works in both rising and falling market. So kahit pabagsak ang market, pwede kang manalo. Okay? Pero ba rin magkamali yan, no? The bot eliminates the need of manual trading, ensuring consistency execution of the strategy. Low maintenance siya, earning passive income. Pwede ka na magka-passive income kung maganda na yung galaw ng bot. Okay? So pwede rin yan sa Ethereum o makapili ka ng isang magandang pairs. So, ang gawin natin, so kumuha na talaga tayo dito sa futures grid. So, click natin yung futures grid. Okay. Gagawa tayo ngayon, maglalagay tayo sa breadth, long or manual, lead bots, AI strategy. Ayan, meron ding, ayan, pwede mong i-copy yan. Pero, pag tayo mag-breadth, no, doon tayo sa, let's say, Sol tayo. Okay. Dito, kung makikita nyo, ang Sol Perpetual, 30x to, pwede ka nang mag-follow, yung hindi ka mag-manual create. So, parang ika-copy trade mo yung ginawa nila, yung napili nilang bot, which ang drawdown dito umaabot ng 36, okay? 35, okay? So, pwede kang mamili, no? Diyan. Pero ang number 1 ngayon ay ito. Itong bot na to. Sol USDT na perpetual. Pero masyadong malaki yung 30 para sa akin. So, ganyan lang. Ito, mas okay pa to. Although, mapangit ang PNL niya. Okay? 3x, mataas ang PNL niya. Andito talaga yung mataas. Well, subukan natin kung maganda ito. 50x, 50x. Ito, 30x lang. Mas okay. So, pwede nating, kaya lang ito naka-long. Okay? Gusto ko, kung neutral, ang neutral kasi guys, ang gusto ko lang dito, it's either mag-long or mag-pump or dump ang market, magdi-decide ngayon si futures bot. Ngayon, pwede ka ring mag-manual, pero yan yung ginagawa natin. So, sabi ko nga sa inyo, kailangan natin mag-TA ngayon kay Sol, kung ganyan. So, halimbawa, dito,
160. Ito yung actually, ito yung isang range natin. Nakakasunod, guys. Can you type 1 kung nakakasunod? Okay. Thank you, Sir Mike. Okay, yung pinaka-high natin ngayon is 255. Okay, masyado malaki. Parang mas gusto ko na lang mag-AI strategy, no? Kasi pagka kinapi mo kailangan maglo-long siya pagka bullish trend na. Pero gusto ko rin 10x siya. Back-tested APR niya 995. Grid quantity 12, kinakopy niya. Kaya lang maglo-long siya, I think AI strategy naman to. So kapag ka nakita niyang bullish trend, magte-trade siya. So i-copy natin to, guys. Tapos ang margin na ilalagay ko ay lagay tayo ng 200 margin. Okay, and then wala na tayong ibang gagawin. So nakikita niyo, nakaka-follow kayo. So nag-manual lang ako. Actually, yung lead niya, pinakamataas niya, okay, 995. Gusto ko kasi siya 10x lang yung leverage. Hindi masyadong masakit kung magkamaliman. Then let's create. Okay, 200 long futures ng Sol. Okay. So, boom. Then, pagka kinreate natin yung details, yan, makikita natin ngayon, well, negative PNL pa siya ngayon. Tignan natin yung result niyan after 1 or 2 days. Okay? Para mas maging maayos tayo. Isa pa, gawa natin meron pa tayong ituturo so I hope magstay pa kayo. Ang gawin naman natin ngayon, pili tayo ng iba pa. Okay? Na bot. Well, trading bot ulit tayo. Meron kayong napipisil ba na parang gusto ko ang Pepe or WIF. Yan, parang gusto ko yung WIF. Okay, sa tayo? Futures grid tayo ng WIF. Okay, so WIF tayo. Pero gusto ko ngayon mag-neutral. So, kailangan kuhanin natin yung price range ng WIF. Medyo malaki ang price range ng WIF. Long, tayo? Diyan ko tinitignan ko rin, guys, yung medyo pangit yung lead bots niya sa AI niya, 935. Ito, grid quantity. Sa bullish trend din ng WIF. Okay? Pili tayo ng breadth siguro. Parang gusto ko na uli yung breadth dito. Kuhanin natin ng breadth and then i-check natin kung makukuha natin tong bullish trend, lead bot, manual, neutral, mag-neutral tayo. No found pa, wala pang nakuha sa So, i-copy lang natin to. Invested margin natin is still 200 pa rin. Okay, tingnan natin kung anong magiging result. And then, let's create. Yun, nag-PNL na maganda yung bot, 200. Tingnan natin after some time. So, ayan. Sir Mike, meron kang gustong i-try natin kung ano yung leading. Meron pa pala tayo mamaya later on. O nga pala. So, hinay-hinay lang tayo dito. Isa na lang. So, pili tayo siguro Ethereum. Parang type ko yung Ethereum. Kuhanin natin ang bot ng Ethereum. So, punta tayo dito. Meron din tayo dito, guys, bot marketplace. Yan, yung makikita nyo, yung mga futures grid, mataas siya, futures grid, mataas. Pwede nyo yan i-add to favorites. Like ito, tong Sui. Alam ko, marami. Parang gusto ko tong Sui. Sige, gawin natin to. So, tong Sui, i-follow natin. Diyan, makikita nyo yung, ito, ang taas. 5,000 pepe. Okay, lagay din natin sa favorites yan. Ayan ang mga top 1 na makikita natin. Even Dodge. Okay, parang gusto ko tong Sui uli. Katataas lang nito, alam ko So, let's follow Sui. Okay, and then follow lang natin ang bot. 30x. Pwede nating bawasan
20x. Masyadong malaki para sa akin. Then, win rate niya, dyan, ma-review natin sa futures trade. And then, pwede nyo i-click yung tutorial. Okay? Para hindi kayo mahirapan. And then, meron pa tong academy rin. Kaya lang, magbabasa kayo. So simplihan lang natin. Tingnan natin to kung anong mangyayari. So, 200 uli. Lagay natin yung 200 and then follow natin yung bot. Okay, so at least meron tayong tatlong bot. Titignan natin tatlong bots dito, ano? So kuha naman tayo. So ayan yung futures grid. So tandaan nyo guys, yung futures grid natin, ganyan yung klase ng bot. Pero meron pa tayong isang bot na pag-uusapan. Ito yung bago ng OKX, yung Smart Arbitrage Trading. So, pagka sinabi nating smart arbitrage trading, it's identify prices discrepancy between perpetual futures contract underlying the spot market. So, ganito na lang, no? Yung, halimbawa, the bot offers two opposing position. Sa isang spot, isang future. Ngayon, tinitignan niya yung price difference nun. Tapos, profits are earned from the difference ng funding rates tsaka price convergence. So, medyo masalimuot to. Pero para sa akin, isa to sa pinaka-less risk. Itong tinatawag nating arbitrage trading. Okay? Kasi may halong hedging yan. Profit generation niya through yung mga funding rates, price convergence, yan. So, merong iba-ibang klase ng arbitrage kasi na trading, no? Pero dito sa OKX, makita nyo lang, halimbawa sa spot market, difference sa futures market, doon sa difference na yun nakakakuha siya. So, minimal lang risk nito compare sa isa. Pero ang gawin natin, para maganda, sumubok tayo. So, punta tayo dito sa ating trading bot uli. Okay, click lang natin yung trading bot. Okay, tingnan natin tong arbitrage ngayon kung anong mangyayari. Oops, click nyo lang guys. Pwede rin to sa mga mobile ha. So, smart arbitrage, tingnan natin kung select crypto. Parang gusto ko ay start trading tayo. Medyo, ayan, katulad nito, wala tayong invested amount. So, hindi pa panalo. Sa breadth natin, talo na ng, $3. Anyhow, yan ang iaayusin ng futures grid later on, yung condition na yan. So, gawin natin dito, no, di siya. Maganda mag-et naman tayo sa arbitrage. Ethereum, okay. Ito, Ethereum tayo. Smart arbitrage ang ginagawa natin, guys. So, investment account lang natin dito is 200 pa rin. And then, let's create. Okay? By using smart arbitrage, you understand that the algorithm is provided on an as-is basis. And historical trading data, blah, blah, blah. So, this is just a disclaimer. So, I understand. And then, let's confirm. So, makikita natin ngayon na meron na tayong isang smart arbitrage, meron na rin tayong apat na futures grid, okay, na gumagana. So, tignan natin, ipopost natin to kung ano magiging result after 1 week, 2 weeks, kung negative ba siya, positive, kung ano yung maganda, kung ano yung gusto nating stop, pwede mo siyang i-stop. You just need to click stop dito. May action yan, pwede mo rin yang i-adjust yung margin o i-increase pa yung position mo like yung na-invest na $200 per each. So, meron tayong isang smart arbitrage and then meron tayong tatlong futures grid. So, ganyan lang kasimple, nagmamatic na siya. Well, aaralin natin kung alin pa yung mas maganda dito, anong magandang pairs. Actually guys, ang sikreto dito is at least nakapag-TA ka, technical analysis ng isa, at the same time, meron ka pang isa pang di nakapag-technical analysis ka, makita mo pa yung magandang pairs na pwede mong i-tradean. Pero titignan pa natin to, no? Yamang
Yung isa, ngayon lang natin na-try yung mga ibang mga coins. Pero this is how the trading bots ng OKX. Ang daming option, ang daming magagandang possibility. We just need to have perfect timing din. And then, at least may basic tayong technical analysis gaya ng mga sinabi ko. So, yun yung tanong. Kung may tanong kayo, pag-usapan lang natin about more on OKX, pwede naman. And then, sa trading bot na to, ng crypto, mas masalimuot to be honest ang trading bot ng crypto, pero alam natin na kung sinunod natin yung mga risk management, kahit dun dati na sumikat last year yung Cointech2U, kumita ako doon honestly. Yung malaki yung capital and then very least yung management. Ngayon, halos same na lang din kasi ito nitong OKX trading bots. Although may Cointech2U pa sa OKX, I prefer na dumiretso tayo sa OKX and then subukan natin. Okay? So may tanong po ba kayo dito sa ating OKX na trading bot? So titignan natin ang result nito. Sana maganda ang result after 2 to 3 days. Yan yung breadth kasi nga naka-long siya. Siguro ko gusto kong mag-create ng isang neutral sa dito sa ating ah, gusto ko mag-create ng isang futures grid na neutral, manual. Ayan, neutral. Okay. And then sa F tayo, kuha tayo ng 29. Gagawa pa ako. Naka-share screen naman, nakakasunod. 29 and then 4,000. Masyadong malaki yung 4. 3,800. 3,800. Tapos, ang grid natin dyan, mga 20. Okay. Nakakasunod guys. So, 20 grid. So, makikita lang natin dyan. Okay. And then, invested margin, gawin natin 10x to. Okay, ang invested margin natin is 200. Magtatanggal ako yung mamaya kasi puro long 'yun eh. Maganda yung hindi long lahat. Okay, ito neutral. Tignan natin kung alin ang mas maganda on the long run para makita natin ang galaw, no. So sa F tayo with the 20 quantity, okay? Yan, and then details. Yan. Kung makikita nyo, meron na tayo ditong neutral lang ang ating 10x yung Ethereum, no? And then, tatlo yung long. We'll just simply, i-update ko kayo kung anong mangyayari afterwards yan, within 2 to 3 days. And then, in the weekend, para makita natin. Kasi, masyadong lahat long eh. Yung tatlo natin, maganda yung neutral. Kung magiging maganda result ng neutral, ano man ang maganda dito, yun ang iaano natin. Yun ang gagawin natin na ire-recommend natin sa mga manggagaya dito sa bot na. Okay, para sa CryptoBot. So I hope guys maging maganda resulta and definitely ang maganda nito walang total liquidation basta-basta kasi nga meron siyang risk management. Okay? Yung iba kasing yung sa forex minsan pagka nawala ng talagang durog eh. Okay? Dahil walang stop loss. Okay, so may tanong ba tayo diyan? Sir Michael, may tanong ka? Miss Crypto, wala na si Miss Crypto. So, yun lang, no? Make sure lang naintindihan nyo, itatry pa natin gumawa ng ibang mga bot, no? Na i-update din natin kayo. Then, gagawa tayo ng GC about OKX trading bot. So, maraming salamat sa inyo. Kung wala kayong tanong, can you just type 5 kung wala naman tanong? Okay, thank you, Sir Michael. Sir Diamond, no? Kung may tanong kayo, just let me know, PM lang kayo sa akin. So maraming salamat sa panonood. You can just comment, no, sa video na to. Sa mga manonood ng recording, kung may tanong kayo, comment lang kayo. And then magkakaroon tayo definitely ng update dito sa nilabas nating OKX na trading bot na to. Okay, so thank you again guys for watching and attending our webinar.